Mga kabayan, may napanood akong video dito sa Facebook na gumawa siya ng homemade tinapa at saka wali niya lang ito pinausukan. Wow mga kabayan, napakadali lang pala nun. At dahil nga gaya-gaya ko mga kabayan, bumili na rin ako ng 5 pirasong isdang matang baka at nang magawa ko rin yung homemade tinapa. Napakadali lang pala mga kabayan gumawa ng tinapa. Dito lang sa bahay, maaari natin ito lutuin at ang matikman naman natin yung sarili nating luto ng tinapa. At ang gagawin lang natin dito sa ating isdang matang baka, lalagyan lang natin ito mga kabayan ng asin. At ibababad natin ito sa loob ng 15 minutes. Takipan muna natin mga kabayan. At ito naman kabayan, pagkalipas ng 15 minutes, pakukuluan natin ito dito sa tubig. Tama-tama mga kabayan, may pinakulo na akong tubig dito. Pakukuluan natin ito sa loob ng 15 minutes. Mga kabayan, pagkalipas ng 15 minutes, maaari na natin ito hanguin at ililipat natin ito sa strainer. Mayroon ako ditong kaldero mga kabayan. Dito ko pausukan yung lulutuin nating tinapa. At mayroon tayo ditong tibag, 3 piraso. Ibubuhos natin ito mga kabayan dito sa kaldero. Ang bango. At maglalagay din tayo ng 3 kutsarang asukal. At saka natin haluin mga kabayan. Ayan, na-mix na natin ang tsa at ang asukal. At ilalagay natin mga kabayan itong ating strainer. Ako mga kabayan, hindi pwede, masyadong mababa. Hanap po tayo ng pantuko dito sa ating lulutuing tinapa. Ito mga kabayan, gagamit po tayo ng 3 pirasong lata. Gagawin nating sugang. Try na natin mga kabayan kung okay na ba ito. Yun, okay mga kabayan. Isasalang na natin itong ating gagawing tinapa. Nakaready ng ating apoy. Yes, marahan lang po ang apoy nito mga kabayan. Ganyan lang, banayad lang. Ayan. Mga kabayan, pagkalipas ng 45 minutes, ito na po siya. Silipin na natin mga kabayan. Okay na yun mga kabayan oh. Mapulang-mapula na. Ay, brown pala. Hangin na natin ito mga kabayan at ang matikman. Oops. At ito na mga kabayan, peperetohin na natin itong ating homemade tinapa. Ay, ito yung gawang bahay lang mga kabayan. Makakatikim na tayo nito kung anong lasa nitong ating lutong homemade tinapa. Yan, 3 lang muna mga kabayan. At dahil maluluto na itong ating tinapa, magsasandok na ako ng kanin. Nakakagutom mo talaga mga kabayan. Nangaldero ng akong paningin. At pwede na natin ito hanguin mga kabayan. Luto na ito dati. Tuloy lang natin ang mantika. At ito na mga kabayan, luto na itong ating tinapa. Mayroon tayo ditong kamatis, sibuyas at itlog na pula. Siyempre pag may tinapa, ito po yung partner. At maaari na po tayong kumain mga kabayan. Nakakagutom na talaga mga kabayan. At bago po tayo kumain mga kabayan, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po o Diyos sa panibagong buhay, panibagong pag-asa at panibagong taon na ito. Mga makayanan po namin ang aming mga suliranin sa buhay. Bendisyonan niyo po ang pagkain na ito, nga patuloy magbigay lakas sa aming katawan. Marami pong salamat sa ngalan ni Jesus. Amin. Tara mga kabayan, kain na po tayo. At tikman natin itong ating homemade tinapa. Mga kabayan, siguro ang sarap nito. First time na ko nito nagluto mga kabayan ha. Ito mga kabayan oh. Umuusok pa. Wow, ang bango. Grabe. Tikman yung mga kabayan, sarap po. Sarap. Malamang kasi ito mga kabayan, ito yung matambaka na isda. Kaya meron siyang pinakabalat to mga kabayan. Oh. At meron tayo ditong sausawan na suka. Masarap ito mga kabayan, isawsaw sa suka. Kamatis. At tikman din natin ito sibuyas mga kabayan. No? Para sa inyo mga kabayan, kamatis, sibuyas, at itlog na pula. At itong ating tinapa.
The perfect bite mga kabayan para sa inyo to. Sarap. Huwag pa tayo mga kabayan dito. Ang sarap ng pagkaluto ko mga kabayan sa tinapa. Ang sarap pagsamahin dito sa kanin. Ang apat na klase, tinapa, sibuyas at saka kamatis. Ang sarap. Matinik nga lang talaga. Pero malamang itong ito na ito mga kabayan, yung masambaka. Pwede na ako magnegosyo mga kabayan ng tinapa.